Kasama ko po ngayon ang ating naturopathic practitioner sa main office ng Healing Galing. At ide-demonstrate namin ni Gigi Andalio sa inyo kung nasan po yung mga pressure points ng puso na kung sakasakaling kayo po ay nasa inyong bahay at gusto nyo masubukan kung meron na nga bang problema ang puso, lalo na kung wala pang pampacheck up, no? Mas maganda po siyempre sa ospital. Pero kung kailangan na at gusto nating makita, ito pong pressure points ng puso ay matatagpuan. Simulan natin dito sa kaliwang kamay, no? Ito pong pressure point sa puso ay nasa pagitan ng pinky finger at ng ring finger. So pag pinindot po natin ang bahaging ito ng kamay, dapat po walang masakit yan. Pero pag may masakit po, dapat hinahaplos na ng Healing Galing oil para paandarin ang mga barado dito sa ugat ng puso, no? Ang susunod po ay ang pressure point mula dito sa ilalim po ng underarm, no? Itong ilalim ng underarm na to, papunta po dito sa pababa ng left upper arm, no? So pipindutin po yan ng madiin, no? At dapat kung malusog ang puso ay wala pong masakit dyan. Pero pag nakaramdam ang pasyente ng masakit, dapat po ayusin na kaagad. Ang pangatlong point po na chinecheck natin ay ang ilalim ng underarm, pababa. No, pababa po yan. So, hinahawakan po yan sa pamagitan ng thumb, no? At pipindutin ng madiin habang pababa ng pababa po, dapat ay nararamdaman ng pasyente kung may masakit or wala, no? Magandang balita po kung walang masakit, no? Now, ang isa pa po ay itong shoulder blade, no? Dito sa kaliwang bahagi, na pag pinindot po natin, hahatakin natin yung balikat ng papunta sa akin, hahatakin ko po, no, para lumabas yung buto. At dito sa ilalim nito ay mga ugat po ng puso yan. Kaya pagka pinrest po yan ng malalim, mararamdaman ng pasyente kung may masakit, no? Okay, mas maganda pag walang masakit. At ito pong point na ito sa heart point, sa may shoulder blade sa gitna, ay direkta po na konektado dito sa mismong heart point, no? Kapag ito po ay diniinan, ayan, pababa ng ganon, makakaramdam po ang pasyente ng pananakit dito sa heart muscles mismo, no, na apektado po ng problema. Kung walang masakit sa mga pinindot na yan, mas maganda po. Ibig sabihin, walang problema ang inyong puso, no? Yun namang mga hindi makaalis ng bahay at gusto po ng cardio exercise, ay ituturo po ni Gigi sa atin kung paano ang stationary walking bilang cardio exercise, no? Simulan natin sa paglalakad ng kanang kamay at kanang paa ni Gigi. Naglalakad pati kanang kamay. Okay. So, i-relax nyo lang po, walking exercise. So, itong kaliwang bahagi ng leg ni Gigi ay inilalakad niya stationary. Bilangin nyo lang po, no, kung 5 beses humakbang ang kanang binti, dapat yung kabila po ay ganun din ang paghakbang, no? Kailangan po pantay ang paglalakad. Kung naka 10 steps ang kabilang binte, dapat 10 steps din po sa kabila, no? Dahil ang mga tao po, lalo na kung may edad na, hindi na po hinahayaang mag-walking exercise sa labas. Malaking tulong po na cardio exercise ang stationary walking para sa ating mga kapatid na mahina ang puso. Hindi po dapat na mabibigat na klase ng exercise kung ang pasyente po ay may problema sa puso. Dapat ganito lamang po, magaan, no, para sa pasyente. Thank you very much, Gigi. At tayo naman po ay magtutungo dito sa ating healing mission, no? Kapiling po natin ang ating mga naturopathic practitioners at si Hazel Guapa ng Intramuros Outlet ng Healing Galing ay kasama po natin sa ating healing mission. Si Beth Kabati ng Caloocan Outlet po ay kasama rin natin. At habang sila ay nagbibigay ng free consultations, ay sasagutin ko naman ang ilan po sa ating mga healing katanungan. Unahin po natin ang ating Facebook. Ito po ay galing kay Benedict Estuesta from Tagaytay City. Dear Dr. E, sabi niya, hindi naman po ako mahilig sa matataba. Halos puro seafoods lang po ang lagi kong kinakain. Pero bakit po nagkaroon ako ng heart condition? Benedict, alam mo ba na ang seafoods, ang shellfish ay mataas sa cholesterol? At malamang meron kang high blood pressure, no? Kung ang presyon ng dugo mo ay
occasionally tumataas, lumalapot, ibig sabihin nagtithicken ang dugo mo at yun ay maaaring humantong sa heart condition. Siyempre, kapag very thick ang circulation ng ating dugo, nahihirapan ang puso. At karaniwan na po, unang nararanasan ay high blood pressure. And then, ito po ay natutungo na o napupunta na sa heart condition eventually. Kaya, iwasan natin ang ma-high blood para hindi rin po nahihirapan ang ating puso. At hindi dapat palaging seafood sa Benedict. Kailangan may variation, varieties ang ating pagkain dapat. Meron kang karne, pero lean meat lang. Huwag na yung mga matataas sa cholesterol. Huwag na yung bahagi ng taba. Huwag na yung balat ng hayop, balat ng manok, balat ng baboy. Iwasan na natin yun. Yung mga chicharon. Iwasan na natin. Fish crackers na lang siguro. Baka pwede pa, no? At saka yung maaalat na mga pagkain, halimbawa, seafoods na nga, tapos maalat pa ang preparation, nagkukos din yan na lumapot ang dugo and may lead to high blood pressure and eventually ay magkakasakit ang ating puso, no? Okay, sana ay nasagot ko ang iyong katanungan. Ang tanong from healinggaling@ymail.com, si Mara Borromeo ng Bulacan, ang ating pong kapatid ay nagtatanong, sabi niya, Dr. E, ano po ba ang mga pagkain na dapat kong kainin para maiwasan ang sakit sa puso? Dapat ang tanong mo ay, ano ang mga dapat kong iwasan? Diba? Kasi kung halimbawa, kumakain ka nga ng lean meat, pero kasabay nun, mga taba at mga balat, di pareho rin. Dapat, ang iisipin mo, ano ba yung bawal sa akin? Lahat ng may alat, sobrang alat, at mataas sa cholesterol. Katulad ng mga nabanggit ko, yun ang iiwasan mo. So, ang dapat kainin instead ay lean meat, gulay, mga sabaw, no? At yung mga pagkain na magpapalakas sa puso, katulad ng mga pagkain na mataas sa potassium, no? Yung saging, ayan, kasama dyan. Ang mushroom, meron din. Maraming mga pagkain, lalo na sa gulay, ang rich in potassium. Kapag ka masyadong bumaba na ang potassium level sa katawan ng pasyente, ay yung ating healing food tablets naman ang ipinapayo, no? So, ito ay isang magandang tanong para sa'yo, lalo na gusto mong maging healthy ang puso. Ang isa pa, avoid ang mga worries, no? Yung mga problema, stress kasama dyan. Happy thoughts and feelings, malaking tulong para sa puso mo. Okay, maraming salamat, Mara. Sana'y nasagot ko ang iyong katanungan. Mga kapatid, magbabalik po ang Healing Galing sa TV. Kung kayo ay may hiling katanungan para kay Dr. E, mag-email lang sa healinggaling@ymail.com o mag-post sa Healing Galing official Facebook page. Maaari ring magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 2nd floor, 522 Quirino Highway, near corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. O kaya ay mag-text sa Healing Galing hotline number sa 0921-445-0355. Nais magpasalamat ng Healing Galing sa TV sa kanilang program supporters: June Encarnacion Salon, Center for Culinary Arts, marketingcoach.net. Lukia, masarap sa paa dahil malambot at mabango pa. 100% pure natural rubber. Lukia, ang tsinelas ng ligaya. Sugbu Slippers, tunay na matibay at komportable sa paa. Made from 100% pure natural rubber. Sugbu, subok na! Itong recipe natin, Doktora, ay very healthy and very nutritious. Siyempre, yung ating bangus. May omega-3, yung kanyang belly. Yan, yung Oo. kanyang belly. At Belly saka, good, ha? Belly good Belly for the good heart. for the heart. Bangus Belly, ibibida ni Wellness Chef Tristan sa pagbusog at paggaling ng ating mga puso. Yan ay sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. Kung sabihin kasi sa akin ng doktor na mabubulag ako, nag-start na akong mag-memorize sa loob ng bahay. I close my eyes, lakad ako, kinakapa ko na. Sa panahon po ng pagagamutan natin, tignan nyo, mata ang ginagamot ng Healing Galing sa inyo. Pero Opo. kinailangang i-hydrate kayo. Yes.
Na-dehydrate na mata, humantong sa macular degeneration. Alamin kay Dr. E sa Hiling Galing sa TV. Tuwing linggo, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng umaga.